Hi guys, welcome to another YouTube channel. I'm really sorry guys, but it's actually I'm in 1999. I won't try 100,000 days, but all my friends want the fire, so ako na ba? I need to eat right now. Let's just patay the bunny. I have a good luck charm. Meron din daw isa pang mall na bumagsak. Tama po ba yun? Sa inyong pagkakaalam, dyan ba yan sa inyong lugar din? Yes, may na-report din po na damage, pero sabi ko po, subject for verification, verification ng ating city disaster risk reduction. O diba, ilang times na ako nagsabi, paulit-ulit. Napapatuloy pa rin ho ba yung malalakas na mga aftershocks, sir? Kanina nakaka-experience pa kami ng mga aftershocks. May mga nasa evacuation center na ba ngayon, mga kailangang ilikas sa mga kababayan po natin? Oh my gosh, kagabi na. Sir, pwede yung paki-describe lamang ho sa amin yung initial na mga observation ninyo. Dahil sa ilang sa mga video, nakikita ho natin ang mga hiyawan, sigawan ng ilang mga residente na takot na ho daw bumalik sa kanila Pag ng mga naggabi bahay. na, pipindutin ko lang ito. H. Ito po ang somehow pinaka-worst na earthquake po somehow na na-experience namin po here noong 2023. But then, sabi ko nga, ang ating mga response team, ang ating Johnson Engineer, Thanks, girl. on the ground, and then we are still monitoring and checking up to this moment. Yung mga nasa coastal areas, dahil hindi pa rin ho binababa, ng PHIVOLCS itong tsunami warning, kamusta naman po sila doon? Nakakabay na po ang ating mga barangay, officials, and then ang ating mga barangay responders, nakaready na po sila doon sa kanilang mga areas of responsibility. And then, today din also, kanina, inactivate na rin kaagad Where's the girl? local government unit ang kanilang incident management team. Sa pamumuno po ni Dr. Bong Natera, ang ating city disaster risk reduction management office. Kasalukuyan nga, nakikita ko sila, kakausap ni City Mayor Lorin Acquiao at kausap ko sila ni City Councilor Acquiao at yung mga kawani ng City Health Office, the social worker, at saka yung PDRRMO po. Yung I need nabalita ko this kanina wall. na as part of the protocol for safety, wala mo ng kuryente sa inyo pong lugar. At Na-experience ko na wala pong mga kuryente dito sa Jantan po. what about yung linya po ng tubig ninyo? Maglalagay lang ako dito sa tabi. Na-experience kanina, mahina po ang linya ng tubig, and hindi ko pa na-check to this point kung okay naman ay balita or wala pa. May mga nagpahayag na rin po ng mga karating probinsya, yung mga governor po ng mga kalapit na towns ninyo dyan na hindi masyado napuruhan, na gusto nilang tumulong sa inyo. May mga coordination na po ba kayo o mga nais pa rin yung ipahayag po na kailangan yung tulong dyan from the national government? We are very thankful for those government agencies and then yung nearby LGUs na nagparating na po ng kanilang Guys, this is my friend, and I will friend them because I would like to be them friend. We have a bacon, but she's like, I think she's died again, and we don't have a bandage, so we need to leave him in the fire. And I still want to save him, but I cannot see a bandage. That's why I cannot save her. Yeah, I did not save her. Lumapit siya sa mga woods and ewan ko. Basta namatay lang siya dahil sa ulo. Oh my goodness!
Guys, I have a good luck charm. Oh my gosh. Let's go chop some wood. Let's go. Let's go, guys. Let's go. I'm really happy. I have now a big axe. What is called this axe again? I think this is called like, I don't know. But this is can chop a wood. Still don't know what. Alam ko nag-chop ka ng wood. So, ang gabi ito. Patap-tap lang talaga ako. Guys, can I help? I need some food really. I'm really want food. And this 60, I will lagay in the. I'm really hungry right now, and I will like want somebody. Buddy, can I have your rot like laman? You don't want to eat her. He's so cute. Oh my gosh, it's nighttime and there's pupunta sa Coltex, so let's go labas our barang. Yes, Jerwin? Jerwin, pakilarawan muli, medyo choppy ka lang, ulitin natin, ano yung mga nakikita natin ngayon na sitwasyon dyan? May mga nagpapanik pa ba? Yung mga gusali ba? Sa video na ating nakikita, may mga ilang nagkabitak-bitak, Ano pa ba ang iyong mailadagdag? So ngayon, ang aktual na sitwasyon na tingnan dito ng kapisyento na siguro sarado na may mga karsada sa sitwasyon dito sa SPA. May mga bitak at may mga landslide din, mga minor landslide. Habang nakikita naman natin ang mga truck ng taga-DPWH, ang LTU na Hungry. yung mga debris. Sa area ng mga kailangan natin katuha natin, pero nakasanggay sa isa pang poste. Nakakasip na rin yung mga sunod na LTU o mawarningan yung mga Alright, so subukan na lang natin muling balikan si Jerwin na paglinawan para sa mas maayos po ng linya ng komunikasyon. Ilaw. Go away, dear. It's night. I don't know. Nagpakilalang kauhan umano ang Liza Vigo. Sa gitna po yan ang nagpulong ng consultative hearing na pinangunahan ng Gatchalian Block tungkol sa flood control scandal. Wala sa session hall ang mga bagman umano, kundi nasa opisina ni Senador Robin Padilla ay kay Senador Erwin Tulfo. Sa magsisimula ng pagdinig inawag ni Tulfo na isang press I'm gonna chop someone para makahelp ako sa friends ko para maging level 100. What level 6 ang fire namin. Oh my gosh, mamamatay na ako. ng mga dating tauhan umano ni Mo dahil sa mga inconsistency umano ng kanilang impormasyon. Kailangan ko gumawa ng cold stop. Ang aming mga detalye sa pagpapatuloy ng consultative meeting na pinangungunahan ni Senador Erwin Tulfo. Iba-iba na yung time. Hindi ba alas 2? Si boss, sana all bakasyon. Kain mo na lang yan. Alas 2 yung pato na lang. Lava cake matcha latte. Luscious cream filling. Soft, moist matcha flavored cake. I'm really hungry. So, kukuha na lang ako nito. Sa hirap mo ginawa this, sama-sama pa rin. Oh my gosh. I'm really go home with a special light. I hate light. You know that. Oh my gosh. I'm really sorry. I'm stupid. I'm stupid like
taas. Kaya sa National Organization of Public Oh. Works, kami sa halos 54 million pesos na flood control project I cannot even speak right now. Biyernes nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban kay Iskaya. So, let's go At chop misis some na si meat, Sarah guys. at siyam na iba pa. Walang piyansa ang kaso. Nakadetay naman si Sarah Iskaya sa Cebu dahil sa isa pang kaso na may kaugnayan din sa flood control scandal. Sa Senado na natili si Carly Vizcaya matapos ma-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Ayon sa abogado ni Carly Vizcaya, nalulungkot ang kanyang kliyente sa kinahantungan ng kanyang pamilya para sa pagsasabi sa umanay katotohanan. Iaharap sa Malolos Regional Trial Court si Vizcaya para sa return of warrant. For collapsing. Dahil sa mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon ang girl sa bisyong totoo na hatid ng GMA News. Si Mago, Naka-video ako. Sisend ko kay Papa. Inabi ang mga silid-aralan sa President Corazon Elementary School sa Quezon City dahil sa dami ng mga estudyante ngayong school year 2026-2027. Tayo po ng balita live si James Agustin. James, Ika, good morning. Mas marami yung inaasahan ng mga estudyante sa pagbubukas ng school year dito sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Mga ganun sinabihan ng mga estudyante at kanilang mga magulang ngayong unang araw ng klase. Ayon kay Dr. Jerry Isipa, Principal ng PICAES, nasa 8,500 na mga estudyante ang inaasahan ngayong school year mula kindergarten hanggang grade 6. Mas marami po yan kumpara sa 8,239 noong nakaraang school year. Ang nakikitang dahilan, mga transferin mula sa ilang barangay na nagkaroon ng sunog ng mga nakaraang buwan. Dahil dumami ang mga estudyante, nasa 45 classroom ang kinailangan na hatiin sa dalawa para tugunan ang kakulangan sa classroom. You are... Habang 1:45 sa mas malalaking classroom. Pinagandaan din ang eskwelahan na pagpapatupad ng 3-term academic calendar ngayong school year. Sa Yay! ito nakikita niyo, nagpapatuloy yung programa Ako, dito Diyos sa ko, PICAES Mio. ngayong umaga kaninang 5:45 a.m. ay nagkaroon na ng flag raising ceremony at pagbigas ng panatang makabayan. Ipapakita ko lamang po sa inyo yung footbridge. Dito lamang sa harapan dito eskwelahan. Kanina pa punong-puno po yan ng mga magulang pero may mga pulis na nakabantay dyan at pinapalalahanan yung mga magulang na magsiuwian na kasi karaniwan sa mga elementary school yung separation ng site na sa unang araw ng eskwela. Pero wala pa naman tayo nakikita dito ng mga estudyante na umiiyak kanina pero may mga estudyante na araw ayaw magpaiwan sa kanilang mga magulang. Yung malilitas mula po rito sa PICAES, sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Maalala na yung LTFRB sa mga motorista ngayong balik sa eskwela para kailangan ng disiplina at pag-iingat sa kalsada. Bago bumiyahe, siguraduhin maayos at ligtas ang inyong sasakyan. Sundin ang itinakdang speed limits, bigyan prioridad ang mga pedestrian o mga tumatawid lalo na sa mga school zone. Busina rin sa mga PUV at school service, huwag mag-overload ng mga pasahero at magbaba at magsakay lang sa tamang lugar. Mga kapuso, as of 6 a.m. ganito po ang sitwasyon dito sa Caduan Tete National High School. Bala sa na Cabela, dyan mga Pampanga. kasama. Makikita po ninyo ay talagang lubog sa baha ang isang bahagi ng kanilang eskwelahan. Kahit na balik eskwela ng mga estudyante, ang baha rito na tila walang break. Dahil nga po kahit na hindi naman umulan at maayos ang ating lagay ng panahon sa ngayon, makikita po natin na talagang lubog sa baha. Papakita ko nga po sa inyo, itong isang bahagi ng hilera ng mga classroom dito, talagang hindi na po nagagamit dahil lubog sa baha. Makikita ninyo itong mga upuan, yung mga armchair nila, nakasalansan na lang dito dahil nga talagang nalubog na sa baha. So, ito grades, 2 grades, and 1 chicken. Saan kaya yun nakukuha? Tara. 2 grades and... dahil ang binanggit ko maganda yung Let's go hanap some grades. hindi na po kasi humuhupa yung bahagi sa Saan ko, alam ko dito yun eh. Dito yun nakukuha kasi dati ako nilalakaran nakukuha. kong ito ay
may katabing Dati ko lang ilog, kaya na-perga. isa po ito sa nagiging sanhi ng problema ng paaralan. Kaya talagang pag tumas daw yung ilog, damay din po yung kanilang eskwelahan. So sa ngayon po, meron pong 22 classrooms na nagagamit ang mga junior and senior high school. Pero may mahigit 1,000 po silang estudyante. No? So gaano kalaki ang impact nitong problema na ito sa kanilang eskwelahan? Para bigyan po tayo ng kasagutan, makakausap po natin ang kanilang Great. principal na si Sir Raul Mapalangan. Magandang umaga po sa inyo, Sir Raul. Magandang umaga. Salamat po sa pagpapaunlak po. Opo. Una po sa lahat, gaano na po makatagal itong problema po ninyo na lubog sa bahay? Kung particular na bahagi po ito ng inyong eskwelahan. Pagdating ko na dito, Which was when? 22, so ganito na po yung sitwasyon. Paano po nasimula? Every time po kasi na magtataas tayo yung highway, naiiwan yung ating school. Kaya talagang mababa po yung school. Pero pagdating ko yung actually hanggang dito before. So nakapagtapak lang po tayo ng ilang portion. Kaya nagagamit na po namin. Paano niyo po sinubukan solusyonan itong problema ng bahagi ito? Ang una, we requested classrooms Ewan ko from ano to. national government Kamali ako sanang for soil testing. And we hope for that na 20 classroom ang mabibigay sa atin. But then, nagkaroon nga po ng problema sa national government. At sinusunod na po ng ating gobyerno yung Mandalas Doctrine na yung pagpapagawa ng classroom building ay sa local government. And sabi naman po ng provincial government,